Please subscribe and hit the notification bell para palagi kayong update sa bago nating kwento. Balong! Apo! Abay, nasaan ka ba? Halika nga't hilutin mo nga ang likod ko, Apo. Sumasakit ang likod ko. Balong! Abay, nasaan na ba yung batang yon? Mukhang naglalaro na naman sa labas. Tinatawag ni Manong Tasyo ang apo niyang si Balong. Nais daw kasi nito magpahilot dahil sumasakit ang kanyang likod. Ito namang si Balong, sarap ng laro niya sa ilalim ng puno ng sampalok. Lingid sa kaalaman ni Balong, merong nakatira doon. Kaya nung malaman ito ng kanyang lolo at lola na andoon siya sa ilalim ng puno ng sampalok, agad siya nitong pinuntahan. At sinabi ng lola niya, "Balong, anong ginagawa mo dyan? Halika nga rito't may kapre dyan. Huwag ka naglalaro dyan, Apo. Baka ikay kunin ang nakatira dyan." "Ay, oo nga, Balong. Nung bata pa kami, merong nakatira dyan eh. Halika, Apo. Sumama ka na sa amin sa bahay at tayo ay kumain na." "Opo, Lola. Lolo, sasama na po ako. Ano po bang ulam?" "Ay, di siyempre yung paborito mong paksiw na isda. Ako ang nagluto niya na po." "Nako, itong matandang ito. Nagmagaling. Siya raw ang nagluto. Ay, sumasakit nga ang iyong likod. Hoy, ako ang nagluto niyan. Hindi ikaw." "Oo nga po. Ang inang mo nagluto niyan. Tikman mo, po. Masarap ba?" "Wow! Napakasarap po, Inang. Lolo, ang sarap po ng higop ko, ang asim. Ang sarap." "Sabi ko sa iyo, po eh. Masarap ang luto ko. Ay, ang inang mo pala." "O siya, maglabay ka ng maraming kanin nang ikay mabusog, po." "Ay, oo nga, Apo. Huwag mong tutularan ng lolo mo. Konting kain lang, ayaw na. Kaya tignan mo tuloy ang katawan. Mas payat pa sa alaga niyang manok." Abay, pati naman ang manok ko ay napapansin mong matanda ka. Huwag ka naman ganon. Hinuhusgaan mo ko eh. Ang manok ko, kahit kumain niya na marami, okay lang sa akin. Yung pambibili ko ng bisyo ko, ibibili ko na lang na pagkain ng manok ko." "Commander, bata pa lang ako ay nasa kustodiya na ako ng aking lolo at aking inang. Tawagin mo na lang po ako sa pangalan na Balong. Nais ko lang din po i-share ang aking karanasan. Lalo na po nung ako ay maging isang sundalo." "Opo, Commander, ako po ay aktibong sundalo hanggang ngayon. Pero malapit na rin po ako magretiro. Nais ko lang din po sana munang ibahagi ang unang karanasan ko nung bata ako at kung paano ako nakakuha ng malakas na mutya na ibinigay sa akin ng naging kaibigan kong kapre." "Balong, Apo, aalis muna ako at pupunta ako ng bukid. Sinang mo ang may iwan dito, ha? Huwag kang makulit, ha? Sumunod ka sa mga utos ng inang mo." Opo, Lolo. Inaantok pa po ako eh." "Abay, hindi ko naman sinabi na bumangon ka. Ang sabi ko, aalis na ako. Pakap nga si Lolo." Pag-alis ni Lolo, Commander, hindi na ako nakatulog. Bumangon na rin ako noon kasi si Inang nagluluto. Amoy na amoy ko yung niluluto ng Inang. Napakabango nito, kaya naakit akong bumangon. Pagpunta ko doon sa kusina, nakita ko nga si Inang na andon siya. Niluluto niya ang paborito kong paksiw. Ang sabi ko sa kanya, "Inang, paksiw po yan? Bango. Ang sarap po niyan, Inang." "Abay, oo naman, Apo. Alam ko naman ang paborito mo. Tuwing umaga, paksiw na isda. Kahit ano pang klaseng isda yan, basta pinaksiw. Paborito ng apo ko." Inang, pupunta po muna ako saglit sa labas. Iihi lang po ako." "O sige, basta diyan ka lang, ha. Huwag kang gagawin dun sa puno ng sampalok. Baka makita mo yung nakatira dun." "Opo, Inang."
Naglakad ako, Commander, palabas. Ang bilin sa akin ni Inang, doon lang ako sa malapit umihi. Pero hindi ko alam sa sarili ko, Commander. Para bang pilit akong inaaya ng paa ko na pumunta sa ilalim ng puno ng sampalok. Ganon nga ang nangyari. Pagdating ko doon, sarap na sarap ako sa paglabas ng aking ihi dahil buong magdamag yun na naipon. Medyo natatakot kasi ako lumabas at hindi ko na ginigising sila Inang pag naiihi ako. Tinitiis ko na lang yun, Commander. Habang umiihi ako sa puno ng sampalok, naririnig ko parang may gumagalaw sa taas. Paglingon ko naman dun, wala namang katao-tao kahit isa. At saka, sino naman ang aakyat sa sampalok ng ganong oras? Nagliliwanag pa lang. Pagtapos kong umihi, itataas ko na sana yung short ko. Nung biglang merong nagsalita doon. Ang sabi nun, "Shh! Shh! Bata! Bata!" Sino yan? Sinong nariyan? "Bata, huwag kang matakot sa akin. Gusto lang naman kitang maging kaibigan. Bababa ako, bata. Gusto kitang makita ng malapitan." "Ha? Ayo, Lola!" Nagtatakbo ako sa aking lola, Commander. Sa takot ko, hindi ko na naitaas ang aking short. Tapos, naiihian pa pala ito ng konti kasi hindi pa ako tapos sa proseso ng pag-ihi nun. Medyo kinikilig-kilig pa kasi ako ng oras na yun pagkatapos kong umihi. Dahil narinig ni Inang ang aking pag-iyak habang tumatakbo, agad akong sinalubong ni Inang at nakita kong meron siyang dalang flashlight. Ang sabi ni Inang, "Apo, ano nangyari sa iyo? Sino humahabol sa iyo, Apo? Sino yan?" Sa gulat din naman ni Inang, napunta yung ilaw niya doon sa ilalim ng puno ng sampalok. Kaya ang sabi niya, "Hala, Diyos ko! Ayun, kapre! Apo, halika na. Pumasok tayo sa loob ng bahay. Kukunin tayo niyan." Alam pala talaga ni Inang na merong kapre sa puno ng sampalok na ito, Commander. Kaya agad isinara ni Inang yung pintuan ng aming barong-barong. Barong-barong lang kasi ang bahay namin noon, Commander. Maliit na matatawag pero masagana naman. Ang sabi ni Inang, "Apo, hindi pa sinabi ko sa iyo na huwag kang pupunta doon. Abe, yung kapre na yun, nangunguha ng bata yun. Ako nga nung bata-bata pa ako muntik akong kunin nun." "Inang, hindi ko po kasi alam eh." Ay nako, pag nalaman niya ng lola mo, ay baka putulin niyang puno ng sampalok na yan. "Sorry na po, Inang." Kinahapunan, Commander, nang dumating ang aking lolo, nabanggit agad ni Inang yung nangyari sa akin kaninang madaling araw. Kaya ang sabi ng Inang sa aking lolo, "Hoy, putulin mo na nga yung puno ng sampalok na yan. Abe, napakarami ng bata ang pinagpapakitaan nun. Ultimo ako, nakita ko kanina. Abe, kung hindi ko inabutan yung apo mo, baka kinuha na ng nakatira doon." "Ah, ganun ba? Asan ba yung itak ko? Kinausap ko na yung kapre na yun na huwag manggugulo dito sa atin. Akin na nga yan." "Lolo, wag na po, Lolo. Hayaan niyo na po, Lolo, yung kapre doon. Hindi naman po niya ako inano." "Anong hindi? Hindi po pwede sa akin yan. Visit na kapre na yun Kinuha ni Lolo yung itak niya. Tapos pumunta doon sa ilalim ng puno ng sampalok. Sinundan naman namin ito ni Inang dahil nag-aalala rin kami kay Lolo na baka siya naman ang kunin ng kapre doon. "Hoy! Aba, di ba sinabi ko sa iyo na huwag mong papakailaman yung apo ko? Lumabas ka riyan, harapin mo ko kung matapang ka." "Aba,
Ayaw mong lumabas Puputulin ko itong kinatitirahan mo ngayon din. Pagsabi ni Lolo nun, rinig na rinig namin ni Inang na umuga ng malakas yung puno ng sampalok. Tapos, humangin ng kaunti. Kaya ang sabi ni Inang, Nariyan na, halika na rito, baka ikay kunin yan. Ay, wala akong pakialam. Ginugulo nila pati ang apo ko. Ibang usapan na yan. Halika, lumabas ka rito. Harapin mo kung kapre ka ako, matapang ka. Walang lumabas na kapre, Commander. Kaya sa galit ni Lolo, pinagtataga niya yung puno ng sampalok. Dahil naman sa sobrang taba nun, hindi naman ito naputol ni Lolo. Kumbaga, parang sinugatan lang niya ng konti. At ang sabi pa ni Lolo, O ayan, magtatanda ka na siguro. Subukan mo pang galawin ng apo ko. Hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Tandaan mo yang kapre ka. Noon pa ako nanggigigil sa iyo. Bumalik na kami sa loob ng bahay, Commander. Hindi pa rin mapigil ni Lolo yung galit niya. Kaya ang sabi ni Inang, hayaan mo na. Tayo ay lumipat na lang. Mahirap na. Baka mamaya, malingat tayo. Kunin na ang apo nating si Balong. Si Balong pa naman ang pinakapaborito kong apo. Hindi. Hindi tayo aalis dito. Tayo ang nauna rito. Oo, nung tumira tayo rito ay nariyan na ang sampalok na iyan. Pero tayo ang nagmamay-ari dyan, kaya hindi tayo aalis sa lupa na ito. Ibibenta natin ang lupa na to at bahala na yung makakabili na putulin niyang sampalok na yan. Ibinebenta nga ni Inang at Lolo yung lupa namin na ito, Commander. Kaya nga lang, pag meron ng titingin, umaatras din. Kasi hindi raw nila gusto yung pakiramdam sa lugar namin. Tila ba nararamdaman nila na merong kakaiba doon. Yung isa pa nga, ang sabi, nung nagpahinga raw siya sa ilalim ng puno ng sampalok, agad siyang nakaidlip. Tapos, naginip daw siya na sinasakal siya ng isang malaking mama at binabantaan na wag daw nilang bibilhin ang lupa na ito dahil marami daw silang ibubuwis na buhay dito sa oras na tumira sila sa lupa namin. Magkakaiba ang kwento ng mga tumitingin sa lupa ng lolo at lola ko, Commander. Karamihan sa kanila umaatras. Dahil doon, napagdesisyonan na ni Inang at Lolo na wag na lang itong ibenta. Kaya ang sabi ni Lolo, talagang walang bibili ng lupa natin pagka ganyan. Siguro ay dapat ibenta na lang natin ito sa malaking kumpanya para hindi nasisilipin ang kaloob-looban ng lupa. Susukatin na lang siguro ito. At pag nasukat nila yan at nagustuhan ang pwesto, baka sakaling bayaran na agad. Saan na nga ganun kadali? Yung iba namang namimili masyadong mabusisi. Pag nakitaan na hindi maganda yung pwesto ng lupa, ibinabarat pa. Ako nang bahala. Hahanap ako ng malalaking kumpanya na nagtatayo ng mga pabrika. Siguradong magugustuhan nila yung lupa natin. Maganda naman ang pwesto nito Ang problema lang talaga, yung sampalok na yan. Lolo, Inang, huwag niyo na po kasing ibenta. Mabait naman po yung kapre doon, hindi naman niya ako inano Gusto niya lang daw ako makita ng harapan. Sabi niya po sa akin, Lolo. Kahit na apo, delikado yung ganon. Kasi, nung bago pa kami tumira dito ng inang mo, marami na talagang kwento-kwento na nagpapakita yung kapre na yon. Kinakaibigan yung mga bata tapos kukunin. Gustong bang matulad doon, apo? Oo nga, apo. Mahirap yan. Baka mawalan kami ng gwapong apo. Paborito ka pa naman namin. O ano, apo? Gusto mo bang kunin ka ng kapre? Lolo, hindi naman po yata niya ako kunin kasi gusto niya lang daw ako maging kaibigan yata, parang ganun. Apo, wag nang matigas ang ulo. Abay, sa una lang mabait yung mga yan. Bibigyan ka pa ng masasarap na pagkain yan. Pero
Sa huli, kukunin ka na niyan, apo. Yon ang ayaw namin mangyari ng inang mo. Hindi ba? Abay, oo naman na po. Ika mamamatay ko pag ikay nawala sa buhay namin. Hindi ba? Commander, pati yung mga naglalakihan na kumpanya ay hindi na binibili ang lupa namin. Naisip tuloy ni Lolo na baka may kasamang sidekick yung mga taga-kumpanya na pumupunta dito sa amin dahil nakikita at nararamdaman yata nila na merong nakatira sa puno ng sampalok na yon. Kaya ang sabi ng Lolo, May dala talagang malas yung sampalok na yan. Pag talagang nakakuha ako ng pagkakataon, puputulin ko na yan. Abay, kahit ibaba mo na ang presyo nitong lupa natin, ayaw pa din nilang bilhin. Nagtataka naman ako. Bakit paano nilang nalalaman na may nakatira dito? Yun nga ang hindi ko maintindihan eh. Siguro, papunta pa lang sila dito, nakikita na nila na mayroong nakatirang malaking mamadyaan sa puno ng sampalok. Siguro nga ganun. Apo, ano? Hindi na ba natin to ibebenta? O ibebenta natin? Inang, hayaan nyo na po kasi. Dito na lang po tayo tumira. Saka, masarap po ang hangin dito. Press na press. Sige, dito na lang tayo. Hindi na natin ibebenta ang lupa na ito. At ang gawin natin, kaibiganin na lang natin ng tuluyan yung kapre diyan para hindi tayo taluhin. Okay ba yon? Ay nako, masasabi mo bang magiging kaibigan natin yan? Traitor yung mga ganyang klase. Hindi ba apo? Ikaw ay muntik ka nang kunin. Inang, hindi naman po. Gusto niya lang po akong lapitan at gusto niya raw makita yung mukha ko ng harapan. Yun na nga ang ibig sabihin no na po. Kaya kanya tinitignan ng harapan. Kasi gusto ko niyang kunin balang araw. Habang nagkukwentuhan kami ng aking inang at lolo, Commander, dumating naman ang aking tito na si Tito Iman. Galing ito sa malayang destino dahil siya ay isang aktibong sundalo nung panahon na ito. Tao po, inang, amang, andyan po ba kayo? Iman, dumating ka pala. Abay, mabuti namat naaalala mo pa kami ng inang mo. Amang, pasensya na po kayo kasi alam niyo naman ng trabaho ko. Na-destino po kasi ako sa Mindanao. Teka, si Balong na ba to? Inang? Amang? Halika nga ditong bata ka. Aba, sa nakikita ko sa iyo mukhang matikas ka. Balang araw baka gusto mo maging isang sundalo. Oy, sandali. Mukhang ngayon pa lang tinatasahan mo na ang apo ko. Bakit yung anak mo ayaw bang maging sundalo? Nako, malabo yun amang. Bakla, paano magiging sundalo yun? Yun nga ang maganda. Gawin mong sundalo yung anak mong bakla. Huwag mong hayaan maging bakla siya habang buhay. Ay oo nga naman. Hindi itong apo naming si Balong na pamangkin mo ang gusto mong maging sundalo. Aba, hindi kami makapapayag na sumabak sa gerahan. Mahal na mahal namin apo namin yan. Yan naman po ang hirap sa inyo, inang Amang, sige na. Saka, bata pa naman si Balong. Meron akong gustong maging pangarap niya balang araw. Ayoko. Basta, hindi magsusundalo ang apo ko. Nagkakaintindihan ba tayo, Iman? Kung yan po ang gusto nyo, amang, kayo pong bahala. Commander, dahil sa iniidolo ko ang aking Tito Iman, madalas ako nagtatanong sa kanya kung ano ba ang nangyari sa kanila sa Mindanao. Nagkwento naman siya sa akin dahil nga gusto niya rin ako maging sundalo. Pangarap niya rin daw kasi balang araw na makapagsuot ako ng uniforme at makapagsilbi sa bayan. Balong, napakasarap magsilbi sa bayan. Yung tipong hinahangaan ka ng bawat isa kasi ang tingin sa iyo ng mga tao ay tagapagligtas. Kasi kaming mga sundalo ang trabaho namin ay panatilihin ang kaligtasan ng mga sibilyan. Kahit Pasko, bagong taon, naroon pa rin kami sa duty para maging ligtas ang bawat isa.
Tito, may mga babae rin po ba na sundalo sa kampo? Oo, meron. Marami. Ang babae, hindi lang kaya ang pagiging sundalo. Kaya din nila ang lumaban sa gera. Actually, nung isang linggo nga nagpatrolya kami. May kasama kaming 3 sundalo na babae. Pero yun namang mga yun ay hindi naman sa unahan. Bali, nasa likuran lang namin sila. Napasabak nga kami sa mga rebelding NPE doon pero awa naman ng Diyos, wala namang naano sa amin. Yung sugatan hindi na yun maiiwasan. Tito, ilang taon na po ba kayong sundalo? Matagal na. Bali, hindi ka pa pinapanganak noon, Balong. Sundalo na ako. Sa dami-dami kong napag-destinuhan na lugar, lahat yon ay minahal ko. Hindi ako namimili kung saan ako ipapadala. Kung saan ako ipadala ng batalyon namin, doon ako. Kasi nga, mahal ko ang profesyon ko at masarap maglingkod sa bayan, Balong. Sana balang araw ay maging isa ka ring sundalo dahil ito ang pangarap ko sa iyo. Kung ang iyong ama ay irresponsable at iniwan kayo ng nanay mo, pes, akong tito mo ay merong concern sa iyo, Balong. Sana balang araw ay matutunan mo ang trabaho ko kasi pag naging ganito ka na, hindi mo nababalakin pa na umalis sa serbisyo. Kaya nga lang, Balong, ang pagsusundalo, kailangan buo ang loob mo, buo ang tapang mo, tanggalin mo ang takot mo. Dahil pag sundalo ka na, hindi maiiwasan yung mapapalabang kayo sa gera. Pag kayo ay nasa gera, para kayong nakikipagpatintero kay kamatayan. Sa mga sinasabi ng tito ko na ito, Commander, mas lalo akong nahihikayat na magsundalo. Kahit bata pa ako, nagsusuot na ako ng kunwaring uniforme na sundalo at naglalagay ng baril-barilan sa gilid ng aking bewang. Pag alis ng aking tito, kinabukasan ay hindi ko pa rin maiwasan ng paglalaro sa gilid ng aming bahay, kung saan naroon yung puno ng sampalok. Nawawala kasi sa isip ko na merong kapre doon. Basta ang iniisip ko ng mga panahon na ito, Commander, yung magbaril-barilan ako. Isang araw, merong time na naglaro uli ako sa puno ng sampalok. Hawak ko yung aking baril-barilan na kahoy. Tapos kunwari, may binabaril ako sa likod ng sampalok. Bang, 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 bang! Patay ka na! Bang, 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 bang! Ang sabi ko, Commander, sa aking paglalaro na iyon, nakita ko na biglang merong sumilip na ulo doon sa binabaril ko. Pagkita ko nun, napahinto ako, Commander. Tapos ang sabi ko, sino yan? Sinong nandyan? Hoy! Nakikipaglaro ka ba sa akin? Lumabas ka nga dyan? Ang sabi ko, Commander. Sa aking pagtatanong na yun, laking gulat ko dahil merong sumagot. Napakalaki ng boses niya, Commander. At narinig ko na ito noon. Ang sabi niya, tara, laro tayo. Ikaw ay sundalo, ako'y kalaban. Sige, barili mo ko. Sige na. Nawala yung takot ko nung, Commander, dahil nga pagiging sundalo pa rin ang nasa isip ko. Hindi ko na inisip kung ito ba yung kapre. Basta nung sinabi niyang barilin ko siya, binaril ko nga siya, Commander. Pero yung pagbaril na ito, yung tunog lang na nanggagaling sa bunganga ko. Nakita ko na ng tuluyan yung nakatirang kapre dito, Commander. Hindi naman ako nakakaramdam ng takot dahil laro lang naman ang iniisip ko ng mga oras na ito. Nakikita na rin ako ng inang at lolo na naglalaro sa ilalim ng puno ng sampalok. Pero kung noon, sinasaway nila ako, ngayon hindi na. Kita kasi nila sa mukha ko yung saya. At saka sa palagay daw nila, hindi na ako inaano ng kapre at para bang naging okay na rin sa kapre na andun ako. Iniisip din nila na naging kaibigan ko na yung kapre, Commander. Kaya pinabayaan na lang nila ako doon na naglalaro kahit medyo nagdidilim na. Opo, Commander, naging kaibigan ko yung kapre na nakatira doon. Kung tutuusin po, Commander, ay nakakatakot ang itsura niya. Pero para po sa akin, normal na lang ito. May time pa nga minsan, Commander, na pag nagkakape ako sa madaling araw,
pumupunta ako doon sa kanyang bahay na puno ng sampalok. Tapos, habang nagkakape ako, nag-uusap kami ng kapre doon. At sinasabi niya sa akin, "Gusto mo maging sundalo? Mahirap ang pagsusundalo. Pero, pwede kita bigyan ng proteksyon mo para ikaw ay maging sundalo." Talaga? Talaga po? Oo. Ang pagsusundalo ay hindi biro. Sa pagiging sundalo ay maraming nakakalaban, hindi lang mga rebelde. Pati na rin ang mga aswang at kung ano-anong klase ng elemento ay nakikita at nakakasalamuha ng mga sundalo. Ganun pala yun. Pag nagsundalo ba ako, bibigyan mo ako ng proteksyon? Oo naman, bibigyan kita. Basta kailangan susundin mo lang ang lahat. Kasi kailangan mong sundin yun at kailangan mong gawin. Huwag kang lalabag sa gusto ng mutya. Kasi ang mutya, meron niyang sariling buhay. Pag nakikita niya na meron kang mali na ginawa, hindi kanyang poproteksyonan. Talaga? Kailan mo ibibigay sa akin yun? Ibibigay ko ito sa iyo sa tamang panahon, pero hindi pa sa ngayon. Habang nagkukwentuhan kami ng kaibigan kong kapre commander, lumapit ang aking lolo. Tapos, meron siyang dalang isang napakalaking baso. Nagtataka ako nung una kung saan niya ba yun dadalhin at para saan yun. Basta ang sabi lang ng lolo, "Apo, ibigay mo ito sa kaibigan mong kapre. Sabihin mo yung magkape naman siya para hindi puro paninigarilyo. Masarap magkape na may kasabay na sigarilyo." O apo ito. Lolo, bakit naman po kayo nakatalikod habang nagsasalita? Natatakot ako eh. Ayokong makita ang itsura niyan. Inabot ko nga yung binibigay na kape ni lolo. Tapos, ibinigay ko sa alaga kong kapre. Napangiti naman commander yung kaibigan kong kapre. Tapos ang sabi niya daw, sabihin ko daw sa akin lolo na maraming salamat. Noon niya pa raw talaga gustong makipagkaibigan sa amin. Hindi lang siya makakuha ng pagkakataon dahil mas nauuna raw kasi ang takot naming mga tao kesa sa iniisip ng ibang kapre na gustong makipagkaibigan sa amin. Habang lumilipas yung araw commander, lumalaki na rin ako. Taon ang lumipas, buwan, araw at oras. Palagi lang akong nandoon sa may ilalim ng puno kung saan naroon yung kaibigan kong kapre. Marami kaming napagkukwentuhan tungkol sa iba't ibang klaseng nangyayari sa mundo. Karamihan sa mga sinasabi niya ay hindi ko na naiintindihan kasi nga hindi ko pa iyon naabutan. Naikwento niya pa nga nung panahon daw nung Hapon, nung sinasakop ng Hapon itong ating bansa, nandito na raw siya nakatira. Nakikita niya raw ang lahat ng nangyayari noon. Pero syempre, dahil isa siyang kapre at hindi siya nakikita noon, hindi siya inaano ng mga yon. Ibang usapan na lang daw kung sakaling guguluhin siya sa kanyang bahay kung ito ba ay puputulin o susunugin. Doon lang daw siya aalma at gagawa ng paraan para mapalayas yung gagawanan sa bahay niya. Pero wala naman daw nagsabi sa kanya noon, commander. Isang buwan pa ang lumipas, commander. Nagulat na lang kami dahil merong huminto na isang parang ambulansyang truck yata yon. Tapos, alam kong ito yung ginagamit ng mga sundalo. Nakita ko doon na merong ibinababa na isang mama. Pinagkakaguluhan nila ito. At ang sinasabi ng iba, dahan-dahan, dahan-dahanin nyo, baka mahulog si Sarge. Pagkita ko doon sa sinasabi nilang dahan-dahan, yun pala yung aking tito, commander. Gulat na gulat kami ni inang at lolo sa nakita namin dahil yung tito ko na napakatikas noon, wala nang isang paa at wala na ring isang kamay. Tapos, yung mukha niya, puro benda hanggang sa ulo niya. Iyak nang iyak si inang at si amang. Kaya ang sabi ni lolo, "Iman, anak ko, anong nangyari sa'yo?" Hindi naman makakibo si Tito Iman noong mga oras na ito, commander. Kasi nga, hirap pa siya makapagsalita. Ayon sa kanilang superior, napasabak daw sila sa isang gera
Bali, pupunta raw sila sa lugar ng rebelde upang maghain ng search warrant. Kaya nga lang, nasa daan pa lang daw sila, inambos na sila. Swerte pa nga daw si Tito kasi yung ibang tinamaan daw ng bomba ay talagang nagkanda wasak-wasakang katawan. Nang dahil doon, mas lalo akong nagpupursige sa sarili ko, Commander, dahil talagang gusto ko nang maging sundalo. Kung nung mga panahon na ito ay nasa tamang edad na ako, Commander, talagang magsusundalo na ako eh. Kaya nga lang, ilang taon pa lang ako noon. 15 taon pa lang ako noon. At gustong gusto ko na talagang ipagtanggol ang tito ko laban sa mga rebelde na gumawa sa kanya nito. Kinausap ko yung isang superior nila. Ang sabi ko, "Sir, pwede po ba ako magsundalo, sir?" Ang sagot niya sa akin, pwede daw, basta tumungtong muna ako sa tamang edad at mag-aral din muna ako. Nang dahil sa sinabi ng sundalo na iyon, mas lalong nabuhayan ang dugo ko na magsundalo. Habang lumilipas ang araw, Commander, inaalagaan na lang namin si Tito. Nung makarecover na siya at nakakapagsalita na, kinakausap namin siya ni Lolo at Tinang. Tinatanong namin kung ano ba ang nangyari sa kanya. Base sa kanyang kwento, noong papunta na sila sa kanilang pupuntahan, bigla na lang merong isang pumutok na napakalakas. Tapos ang sabi ng commander nila, magsigsida pa na raw sila. Kaya lang nung mga oras na iyon, hindi na sila makakadapa dahil nga tinamaan na pala sila. Nawala na nun ng paniningin ang aking tito at ang kanyang pandinig tumutunog daw ng napakalakas. Base pa rin sa kwento niya, mukhang hindi basta-basta tao yung mga yon. Dahil naririnig niya pa rin naman kahit paano yung putukan. Tapos yung mga kasama niya ang sinasabi, "Sir, parang hindi natalaban ng bala yung mga kalaban." Sigaw daw sila ng sigaw na ganon. Tapos pinaaatras na yung ibang mga kasamahan nila. Hanggang sa iniwan daw sila nito sa lugar kung saan sila tinamaan ng bomba. Pero buti na lang, meron silang isang kasamahan na nagsakripisyo din daw ng buhay. Hindi raw ito umalis, lumaban daw ito sa mga tinatawag nilang mga rebelde. Dahil doon, sinabi rin ng kanilang superior na wag nang umatras at ipaglaban na lang. Tapos, pilit silang kinuha ng kanilang mga kasamahan na mga may sugat na rin. Nang dahil doon, nakakuha sila ng mga kasamahan nila, Commander. Pagtapos ng kaganapan na ito, Commander, nagising na lang daw si Tito. Siya ay nasa ospital. Bali, hindi niya naisip na ganun ang nangyari sa kanila. Tinangka niya raw tumayo noon nung biglang wala siyang makuhang pwersa mula sa kanyang paa. Pagtingin niya sa kanyang paa, putol na ito. Akmang tatayo na rin siya, itutukod niya yung kanyang kanang kamay. Wala rin siyang maigalaw. Pagtingin niya doon, putol na rin pala ang kanyang kamay. Naiyak na lang daw si Tito noong mga oras na to. Hindi siya makapaniwala na ganon ang sinapit nila. Tapos, tinatawag niya yung kanilang mga kasamahan, lalong-lalo na yung kanyang kabady. Sabi niya, "Buddy, nasan ka, buddy? Buddy!" Paulit-ulit na ganun ang sinasabi ni Tito. Hanggang sa merong isang nurse na lumapit sa kanya. Ang sabi daw nun, nasa ospital daw siya, wala sa gera. At yung tinatawag niyang buddy, wala na, patay na. Commander, hindi ko na lang po papangalanan kung sino yung tinatawag niyang buddy. Kasi yung tinatawag niyang buddy na iyon, yun talaga ang napuruhan ng sobra. Dahil nagkanda wasak-wasak daw ang katawan nito nung tamaan sila ng bomba. Naiiyak ako sa naging kwento ni Tito. Pero ganun pa man, sinabi ni Tito na alam niya na ganun ang sasapitin ng mga nagsusundalo. Okay lang naman daw sa kanila yon kasi isa daw ito sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ganun pa man, hinihikayat pa rin ako ng tito ko na maging sundalo. Kaya ang sabi ng aking lolo, "Iban, ano ba? Tumigil ka na. Huwag mo nang hikayatin ang iyong pamangkin. Tignan mo nga yung sinapit mo. Gusto mo bang matulad ka dyan? Gusto mo bang matulad ang apo ko sa sinapit mo?" Ang sabi ng aking lolo, Commander. Ako naman, parang hindi nasisindak sa nangyari sa aking tito. Mas lalo ko pang pagpupursigihan na maging sundalo ako, Commander.
Hanggang sa eto na, Commander. Dumating na ang tamang edad ko. Si Tito, naka-recover na rin nun. Kaya nga lang, meron na siyang saklay. Tapos wala na siyang isang kamay. Nag-apply ako bilang isang sundalo, Commander. Pero bago yon, nag-usap uli kami ng kaibigan kong kapre. At meron siyang ibinigay sa akin, Commander. Hindi ko alam kung ano yon, basta ang sabi niya, ilulun ko daw ito at ito raw ay magiging protection ko. Paglulunin ko nun, Commander, iba yung naramdaman ko sa katawan ko. Para bang nag-init ako, tapos ang pinagtataka ko, sobrang kunat ng balat ko, Commander. Nasubukan ko kasi yon, Commander, dahil nung nagte-training kami, lumulusot kami doon sa merong tulis-tulis na bakod. Nasabit ako doon, Commander. Pero yung pagkakasabit ko doon, hindi ko na lang ininda, Commander, kasi talagang hindi ko naramdaman yung sakit. Pagkatapos namin sa pagtitraining, Commander, ilang buwan ang lumipas, nadistino ako sa Mindanao. Gusto ko nga mangyari sana nung una kung saan nadistino yung tito ko, kung saan siya nadali. Doon ko din gustong madistino dahil gigil akong ipagtanggol si tito. Gusto ko kasing makita at personal kong labanan yung mga tao na gumawa nito sa aking tito. Gigil na gigil talaga ako noong, Commander, kaya nga lang wala akong nagawa. Kung saan kasi ako ipatapon, doon na lang ako. At iniintindi ko na lang yung sinasabi noon ng tito ko na kung saan ka ipatapon, hindi ka dapat magreklamo. Kasi kahit nasaan ka, sundalo ka pa rin naman at naglilingkod ka sa bayan. Noong unang araw namin doon, Commander, ay agad kaming idineploy sa kagubatan. Meron kasi mga report na meron daw mga taong nasa gubat tapos may mga hawak na mahabang baril. Pagpunta namin doon, Commander, medyo hapon-hapon na. Pagpasok naman namin sa kagubatan, hindi lang mukhang hapon ang itsura. Parang gabi na kasi naglalakihan ng mga puno. Sobrang dilim na sa loob nun, kaya hindi pa rin kami nag-iilaw. Kasi pagka nag-iilaw kami, makikita agad kami ng kalaban. Bukod tangay yung superior namin na merong dala na parang telescope yata yun na merong kulay green sa paningin. Night vision kung tawagin. Nag-order siya sa amin na dumapa muna kami dahil meron yata siyang nakikita sa kanyang night vision. Pagdapa namin, nagbubulungan yung mga kasama namin at ang sinasabi nila, wala, Diyos ko, sinasabi ko na nga ba, ito na sila. May halong takot at kaba yung kanilang mga bulong. Iniisip ko naman nung una, bakit sila natatakot? Mga sundalo kami at kaya naman ipagtanggol ang sarili namin. Nagtataka talaga ako kung bakit ganun na lang ang takot ng mga yon. At saka, sa pagkakaalam ko, yung mga nakita kong bumubulong na mga yon ay datihan na sila rito. Hindi na sila katulad namin na mga bagito lang. Gusto ko sana siyang tanungin kung bakit ganun lang ang takot niya, pero sumisenyas na yung aming superior na maghiwa-hiwalay daw kami. Basta, mag-iingat daw kami at hindi namin dapat iwanan ang sarili namin. Magtinginan daw kami at bantayan namin ang isa't isa. Alam namin sa sarili namin na sobrang delikado namin ng mga oras na ito, Commander. Pero ganun pa man, naging alerto kami dahil narinig ko rin sa sinabi ng isa kong kasama na hindi raw basta rebelde ang mga ito. Noong nagkakaputukan na, Commander, ito yung first time na nangyari sa buhay ko na napasabak ako sa gera. Kung noon sa training, putok lang na galing sa aming trainer ang nakikita at nararamdaman namin. Pero ito, totohanan na. Hindi ako tinablan ng takot ng mga oras na ito, Commander. Dahil nga, naiisip ko si Tito na ipagganti. Doong makita ko merong isang lalaki na papalapit sa pwesto ko at nakita kong nakatayo lang ito habang binabaril ng mga kasamahan ko. Kitang-kita ko, Commander, na parang yung katawan niya, pagtatamaan ng bala, medyo napapaiktad lang ito ng konti. Pero hindi siya tinatablan, Commander. Hanggang sa lahat na ng nakikipagbarilan sa amin na kalaban, tumayo na at unti-unti silang lumalapit sa amin. Hindi naman sila bumabaril, Commander, basta hakbang lang sila ng hakbang habang papalapit sa amin.
Tapos, tawa pa sila ng tawa. Nang dahil dito, nag-order yung superior namin na umatras na raw kami dahil hindi namin kakayanin yun. Agad naman kami nagsigsi atrasan, Commander, pero sa aming pag-atras, meron silang nakuha na 2 kasamahan namin. Walang tigil sa pagpaputok yung kasamahan namin na kinukuha nila na yun, pero nakapagtataka talaga dahil hindi ito tinatabla ng bala. Ang sabi pa ng aming superior, magtipid kami sa bala at wag na kami magpaputok. Kung maaari daw ay mga kutsilyo na lang namin ang gamitin namin panglaban at isawsaw namin ito sa lupa bago namin ito itarak sa mga kalaban dahil hindi raw ito basta tao. Sa aming inaatrasan, Commander, meron din palang mga kalaban doon. Bali, na corner na nila kami. Naalala ko yung sinabi sa amin ng aming superior na kutsilyo na lang ang aming gamitin, wag na ang baril. Dahil nga mukhang hindi tinatablan yung mga nakikipagbarilan sa amin. Sumigaw ako sa mga kasamahan ko na ilabas ang aming mga kutsilyo at isawsaw sa lupa. Paglabas ng aming mga kutsilyo, Commander, inakala namin nung una na hindi na kami lalabanan ng mga taong yun. Kitang kita ko, Commander, na nilundag nila kami lahat. Tapos yung mga baril nila, iniwan na lang nila sa isang tabi. Yung mga nilulundag nila ng mga kasama namin, kinakagat lang nila kung saan. Pati ako, Commander, nakakuha nila ako at hinatak ako sa isang napakalalim na puno. Hanggang sa napalayo na ako sa mga kasamahan ko. Nakikita ko doon, Commander, na merong 3 lalaking nakatayo. Kahit madilim yung oras na iyon, alam kong mga lalaki to dahil mga nagsasalita. Kaya nga lang, habang nagsasalita sila, hindi ko naiintindihan yung mga sinasabi nila. Hanggang sa merong isa doon nagtagalog. Ang sabi niya, wala talaga kayong kadala-dala. Kayong mga sundalo ay mga tuta ng gobyerno. Kinakamkam ng mga taga-gobyerno yung lupain namin dito sa Mindanao. Kayo ay mga sumusunod sa mga walang kwentang politiko na walang alam kung hindi mang-agaw ng lupa. Sumagot ako sa kanya, Commander. Ang sabi ko sa kanya, kami ay mga sundalo. Sundalo kami ng Pilipinas at handang ipagtanggol ang aming bayan. Kung ano man ang order sa amin ng mas nakakataas sa amin, ito ay aming susundin. Kaibigan, pasensya ka na kung nagulo namin ng inyong paglalakad. Wala kaming plano na makipagbarilan sa inyo. At saka nga pala, bakit hindi kayo tinatablan ng bala? Anong meron sa inyo? Aba, at nagtatanong ka pa. Ano yun? Ano yun? Parang may mutya sa katawan mo. Saan galing yan? Saan galing yan? Sumagot ka, kung hindi, babariling kita. Commander, naamoy niya na meron akong mutya sa katawan. Hindi niya naman ito tinangkang kunin dahil nga nasa loob ito ng katawan ko. Kahit nagagalit siya at tinatakot niya ako na babarilin niya daw ako, hindi naman ako kimikibo at hindi naman ako natatakot dahil alam kong hindi niya ito makukuha sa akin, Commander. Kaya ang sabi ng isa, hindi tayo talo. Galing yan sa kaibigan namin. Sige, makakaalis ka na. At wag ka nang umasa na yung mga kasamahan mong naiwan doon ay aabutan pang buhay. Lahat sila papatayin namin. Putol po yung email sa atin ng ating letter sender na kung tawagin na lang po natin sa pangalan na Balong. Siguro po ay meron pa itong part 2. Basta po putol, hanggang doon lang po kaya mahirap naman po dugtungan yung kwento at hindi po natin alam ang totoong nangyari. Kung sakali mamaya ay mag-i-email ulit itong si Kuya Balong, babasahin po natin ito agad at i-upload natin dito sa ating munting channel. Siya nga po pala, sa mga gusto po uli mag-email sa akin at yung mga naka-email na po na hindi ko pa nababasa, pagpasensyahan nyo na po dahil hindi ko pa po maharap sa ngayon at inuuna ko pa po yung merong mas nauna po sa inyo.
Lahat po kayo ay aking babasahin basta isa-isa lang po. At saka wala po akong kahalili po sa pagnanarrate. Ako lang po mag-isa. Yung naririnig nyo naman po na pabago-bago ng boses, ako lang din po yon. Sariling provide po ng aking boses yon at wala po akong ginagamit na kung anumang ginagamit na pang vlog. Katulad ng iba, mayroong BM800 na kayang baguhin yung boses ng iba-iba. Ganun ang ginagamit nila. Ako po, ang gamit ko, cellphone lang po at sariling boses ko lang po. Nagbabago-bago po ang boses ko, provide ko lang po yan sa sarili ko. So paano po, hanggang dito na lang po muna yung ating kwento at kung sakaling meron na pong kasunod yung email sa atin ni Kuya Balong, babasahin po natin ito agad mamaya. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, Commander Jan. Please subscribe.